Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence na ko po. Ito pala ang totoong rason binulgar ni Senator Amy Marcos kung bakit hindi natuloy si Zaldico sa Senate Blue Ribbon Committee. Diba ang chika ni Ping Lacson na mag-Zoom meeting daw si Zaldico? Makasali na si Zaldico sa Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw na to through Zoom meeting. Madaming beses na yung sinabi ni Senator Ping Lacson. Ito nakabibig. Hindi pala makokontrol nila si Zaldico. Kasi si Zaldico, atat na atat ng ibulgar ang lahat-lahat kabibig. Kaya baka naramdaman ni na Ping Lacson or baka yung ibang politiko na there's a possibility na itong si Ping si Marcolita, si Zaldico na magsalita talaga. Baka ang entrada ni Zaldico sa kanyang speech ay yung ibulgar kung sino ang mastermind sa bilyones na budget insertions mga kabibig. Kaya sabi ni Senator Amy Marcos, kaya hindi itinuloy ang Zoom ni Zaldico dahil hindi na nila makokontrol. There you go, kabibig. Kaya pala, yun pala ang totoong rason. Hindi na nila makokontrol si Zaldico. Kaya hindi tinuloy ang Zoom. So ang ginawa ni Zaldico, nag-record siya ng kanyang posibleng statement sana sa Senate Blue Ribbon Committee. Doon, ibinulgar niya lahat. At grabe kabibig, no? Sabi ni Zaldico na, please pray for me. Baka after kong gawin to is matotodas na ako. Diba? Tinawagan pala siya ni Martin Romualdez na, oy, dyan ka muna sa Amerika. Kami nang bahala ni BBM sa'yo. Basta dyan ka lang muna. Huwag ka munang umuwi sa Pilipinas. Kasi plano ni Zaldico, after ng basona ni BBM, uuwi siya. Diba? Yun ang nakaset sa kanyang utak at ang kanyang itinerary. Diba? Ang nangyari, ginawang daw, ang tawag doon ni Zaldico sa kanya, poster boy. Oo. Yan ang nangyari daw. Poster boy daw si Zaldico. Taga-absorb ng mga ginagawa ni BBM. Naku. Sabi ito ni Direk Daryl Yap, naghahanap po ako ng mga officers para binubuo kong Protect Zaldico. Hashtag Protect Zaldico Movement. Volunteers lang po need ko. Hindi tayo babayaran dito. Para sa bayan lang to. Basta ako lang haharap kay Sir Zaldi. May abot siya sa akin. Pero promise di pera. Hala. Basta ako lang haharap kay Sir Zaldi. May iaabot siya sa akin. Pero promise di pera. Hala. Merong ibibigay daw. Di umano si Zaldico kay Direk Daryl Yap. Ano kaya ito kabibig? Grabe ito. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert 100 billion projects at sinabi niya sa akin, what the President wants, gets. Nako, yun na nga kabibig. Nagsimula ito nung tumawag si Secretary Amina Pangandaman, DBM to kabibig sa akin noong nagsimula ang BICAM process last year 2024. Ang sabi niya, kakatapos lang ng meeting nila ni Pangulong Bongbong Marcos at may instructions na mag-insert at magpasok ng 100 billion worth or projects sa BICAM. Alam nyo kabibig kung sino ang dapat nating pasalamatan kung bakit nabulgar itong mga insertion sa BICAM? Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon maisip natin ba, kaya pala kinidnap si Pangulong Duterte papuntang ICC kasi nabulgar na ni Pangulong Duterte ang ginagawa nilang insertions, budget insertions. Remember, nagpa-press con pa si Pangulong Duterte noon. Remember, talagang grabe pinag-usapan yung budget insertion sa BICAM. After that, few weeks later, pinakulong si BBM, pinakulong si Pangulong Duterte sa ICC.
ganun kagalit si Marcos kay Pangulong Duterte kasi Pangulong Duterte yan. Alam niya ang BICAM. Tapos anong sabi ni BBM? Nako, hindi totoo yan. Fake news yan sa Pangulong Duterte. Ano nangyari kay Pangulong Duterte? Gawa-gawa ng issue. Ngayon, ito na Zaldico ang nagsabi. Tinawagan siya ni Secretary Amina Pangandaman. Sabi ni BBM, i-insert itong 100 billion worth or project sa BICAM. Grabe. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Nako, kabibig. Sabi ni Atty. Rowena Guanzon, ang galing ng lawyer ni Zaldico. Kunwari wala siyang alam at nilalaro-laro niya lang ang usual script. Akala nating magsasalita siya as VIP witness at itadamay niya lang mga senador na di alay ng administration. Yun pala, isang araw bago malaking rally, boom, may pasabog. Naku, grabe kabibig, Pinost ni Zaldico ang mga listahan ng mga proyekto na inutos ni BBM na i-insert sa 2025 budget na may kabuuang halaga na 100 billion pesos. At ito pang mahiwagang brown leather bag. Ano ba itong brown leather bag, kabibig? So, eto ang part sa video ni Congressman Zaldico tungkol sa brown leather bag. Watch this video, mga bitagan. Kasi this is so, curious na tayo kung ano ang nasa loob na kwento sa likod ng brown leather bag. Ano kayang gagawin ni Marcos ngayon? Ano kayang isasagot ni Atty. Claire Castro? Nako! Watch this video. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Secmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Secmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Secmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion.
Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Huwag po nating kalimutan ang tunay na bayani na si retired Marine Major Sergeant Orly Gutesa. O tingnan nyo kabibig. Tama, si Orly Gutesa. Totoo pala yung mga delivery of money. Tapos question pa na yung ibang mga tao na, nako, gawa-gawa lang yan si Orly Gutesa. Nako, ano yan yan, kanang tawag dito, pasimuno niyan si Marcoleta. Tingnan nyo, ngayon. So, masagot na ang tanong nyo kung si Orly Gutesa nagsinungaling o hindi. Panalo si Orly Gutesa. Si Zaldico talaga ang nagsabi na ang mastermind. Sabi pa nga ni Zaldico, nag-deliver siya ng pera sa bahay ni Martin. Diba? Nako, buti tinubuan ng konsensya sa Zaldico. Sino bang hindi tinubuan? Yung ang payat-payat na ni Zaldico, baka hindi nakatulog si Zaldico. Maka ang sabi ni Zaldico, wala na akong magagawa nito kundi sabihin ko na ang katotohanan. Kasi, sirang-sira na siya. Tapos yung mga anak niya parang galit na kay Zaldico. Tapos sino ngayon ang sinisisi si Zaldico? Puro lang Zaldico. Tapos hindi lang pala siya ang puno ng lahat ng korupsyon na ito. Si BBM pala at Martin Romualdez. Ang ulo si BBM. Including pa si Amina. Ito pa. God always hears our prayer. #justice. Mukhang may mag-aalsang magaganap sa taong bayan, Senator. Buti, Senator Amy Marcos, nasa bayan ka at hindi sa kapatid mo. Tingnan nyo kabibig, ha? Nagsalita na po siya, lumabas na po ang video, pinag-usapan ito. At sabi pa ng iba, ay AI yan. Sabi ng mga pro-BBM na 18% na lang, AI daw yun, fake na video daw yan, sabi nila. Katulad nung nilabas ni Maharlika na singot-singhot si BBM ng polvoron ba? Sinabi ng mga pro-BBM, AI yan, edited AI, hindi totoo yan ngayon. Sabi naman nila, AI yan, gawa-gawa yan ng mga Duterte. Duterte na naman ang may kasalanan. Ang tanong kung AI, bakit sa official fan page ni Representative Zaldico nakapost? At bakit yung mga dokumentong pinost ni Zaldico nandun talaga pinost sa kayang Facebook fan page? O AI pa rin yun. Ano pa bang pwede nyong gagawing rason para sabihin nyo na hindi totoo yan, fake news yan? Nako, ngayon I'm sure sunog na si Claire Castro. Nakakalungkot, nakakagalit, nakaka-disappoint na po ang mga pangyayari sa bansa natin. But naman po ganun po. Nilaglag na po si BBM at Martin Romualdez.
Nako, may pag-asa na po ang Pilipinas. Sa wakas, kumanta na si Zaldico. Ito lang talaga ang hinihintay ng maraming tao. Kasi pilit kasi nilang sabihin na, inosente. Diba sabi ni BBM na hindi kakasuhan si Martin Romualdez kasi absuelto. Kasi wala daw sapat na ebidensya. Kasi ang ebidensya lang daw ay yung nasa Senado ngayon. O paano yan? Zaldico talaga, congressman talaga yan. Chairman ng BICAM ang nagsalita at nagyagyag ng katotohanan. Hindi pa rin kakasuhan si Martin Romualdez. Ay naku, hindi lang si Martin Romualdez ang kakasuhan, pati si BBM. Kasi pangungurakot yan. Pangungurakot yan sa mga taxes ng tao. Hindi ba? Another going to the Hawaii ba? Naku, kabibig yun na nga ang ating mga sinasabi ngayon. Naku, nakakatakot na. Sino natin? Bakit nakatakot ka, bibig? Nakakatakot ngayon si BBM. Baka kung ano ang nangyari sa kanyang ama noon ay posibleng yari talaga. Ito ka, bibig, Next script, si VP Sara talaga ang utak ng flood control. Hindi yan. Pwedeng gawin nilang script, di ba? Zaldico, nginoso si BBM sa 100 billion budget insertions. Kaya po nagtaka ako kung bakit sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya makilala ang budget. Samantala, lahat ng binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humingi ng approval sa kanya si Secretary Amina Pangandaman. Yan nakabibig. Yan ang sinasabi. Diba? Nako, ano nangyari mga kabibig? Sino kayang kakasuhan ngayon ni Remulla? May malaking may malaking pasabog na. Ebidensya na yung video. Pero sabi nila, AI daw. Paano naging AI? Ano bang klaseng utak meron? Ay, nako. Hindi daw AI. Ayan na, sabi ng iba, AI daw. Nakakahiya sa mga nagrally against corruption daw, pero hindi. #BBM resign. Nako, sino ba yung nagrally sa corruption pero hindi #BBM resign? So yun po, kabibig. Sabi ng iba, you have to re-upload and share Zaldico confession video kung saan sinabi kung paano ibinababa ni BBM ang mga utos sa kanya through DBM. Nililimit ang reach ng view, ikalat natin to. I-share nyo ang video, kabibig, ha? Kasi pinag-usapan talaga ito mga Marine Master Sergeant Orly Gutesa told the truth. Ako, Bicol, participant sa Zaldico, tell the truth. Yun, kabibig. Sabi dito, ma'am, meron ako nabalitaan na nag-ikot ang tao ni DBM Secretary sa Mindanao kasi need na nilang ilabas ang ad program funds crores to them. Yung kabibig, ha? Yun lang po ang mga nito, chika-chika. Bye everyone. See you next time.